Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. And magandang hapon po. Nawa ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan. And bago po natin umpisahan ang ating Bible study dito sa Rema Fields, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila sa lahat, Lord, ina-appreciate ka namin sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Lord, salamat, Panginoon, sa tuloy mo na pagtuturo sa amin. Holy Spirit, ikaw siya malayang kumilos sa aming buhay, sa bawat isa, tagapakinig. Patuloy na magturo ka sa bawat isa sa amin. Lord, tinitiwala namin sa iyo ang gawain ito at dinideklara namin ang katagumpayan. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, good afternoon po muli sa bawat isa po sa atin. So, ngayon po, malapit na po ang ating camping. Excited na po ba kayo? So, ayan, tunay nga na napakabilis po ng panahon. No, parang kailan lang mid-year camp po tayo. Ngayon, Believers Camp na. May iba't ibang paghahanda na po na ginagawa sa mga outreaches po natin. Alam ko po na ang bawat isa may kanya-kanyang preparation. Andun yung pagpa-fundraising, yung paghahanap ng mga sasakyan na gagamitin para makarating po tayo sa campsite po natin. Excited na po ang lahat. Naghahanda na po ang lahat ng believers. Nabanggit po kahapon ni Pastor Marlon na meron po tayong 3 campings. Amen? Summer camp, mid-year camp, and sem break camp. At itong Believers Camp ang pinaka-anointed. Dahil lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya ang nagsasama-sama. At dito po tayo pinupuspos ng Lord at pinupuno. Ang Believers Camp po natin ay mahalagang pagkakataon para makapag-aral at mapalakas po tayo spiritual. Maraming itinuturo sa atin ang Lord tuwing Believers Camp. Mas lalo tayong nag-guide ng Lord para mapaayos, para mapabuti tayo bilang isang Kristiyano at bilang isang lingkod ng Diyos. At sa camping, nagtatanong tayo sa Lord ng direction. Amen po ba? Tayo ay pinapaalalahanan ng mga leaders, pastors po natin na bago mag-camping, mag-ready tayo ng katanungan sa Lord. Mag-ready tayo ng mga tanong. Ano yung next step sa ministry? Ano yung kalooban ng Lord sa personal life po natin. So, nagtatanong po tayo sa Lord ng instruction, ng direction, ng plano, ng kalooban niya. At alam niyo po, ang Lord ay malinaw na tumutugon at sumasagot. Malinaw po siyang nangungusap sa loob po natin. Malinaw niyang sinasabi ang kalooban niya. Ano po? Sinasabi ng Lord, pinapaalam ng Lord kung ano yung plano niya, kung ano yung kalooban niya, kung ano yung in-ready niya, kung ano ang mga dapat natin gawin sa mga ministry na ipinagkatiwala niya po sa atin. Ano po? At meron lang po akong kwento sa bawat isa po sa atin. Kung naalala niyo po, last 2014 camping, Believers Camp, ito po yung camping na hindi na po nag-lunch, hindi na kumain. Andun po tayo sa presensya ng panalangin. Ito po yung time na andun yung travail, nag-pray lang po tayo neto, halos wala nang kumain. At alam niyo po, yung time na yan, ang Lord ay nangusap po sa loob ko. Nung time po kasi nung time na yan, 2014, yan po yung time na ako po ay first time na nag-worker
summer camp at end na po ng term ko na 6 months ng believers camp. Yan, alam niyo po, nakaset na sa isip ko at decided na po akong tapos na yung term ko. No, decided na ako na uuwi na ako. Tapos na yung commitment ko. Pero alam niyo po, nung camp na yan, nung time po na yan, ang lakas dun sa loob ko, ang Lord ay nangungusap na hindi pa tapos. Pero alam niyo po, tinanggi ko po yan eh. Yun po. At next day, at nung camping din na yan, 2014, nagsabi si Pastor Boy sa mga kapastoral, sinabi niya po sa mga pastors, lapitan nila ang kanilang mga miyembro, na alam nila na tinawag ng Diyos na magpastor. Alam niyo po, hindi ko naman inisip talaga na ako po ay magpapastor. Noon, hindi ko po talaga pinangarap na magpastor. Kaya nung time na yan, sinabi ni Pastor Boy sa mga pastors, napuntahan nila, yung mga miyembro nila na alam nilang tinawag ng Diyos. Alam niyo po yung reaction ko. Alam ko na mayroong strong na nagsasalita sa loob ko. Alam ko na lalapitan po ako ng pastor ko. At alam niyo po kung anong ginawa ko nung time na yan. Nakakahiya man pong banggitin, pero nagtago po ako. Pinilit kong magtago dahil ayoko, pero napakalakas dun sa pakiramdam ko na lalapitan po ako ng Pastora Ellie. Alam ko na ang Lord ang nangungusap, ang Lord ang nag-i-instruct, ang Lord ang nagsasabi ng kalooban niya. Hindi naman po si Satanas ang maglalagay, ang magsasalita sa loob natin, na mag-worker ka, pastor ka, ministry ka. Hindi po ganoon si Satanas. Ang gusto niya, huwag tayong maglingkod sa Diyos. Pero alam niya po, nung time na yan, nagtago po ako, pero nakita pa rin po ako ni Pastora Ellie. Dinala niya ako doon sa harapan. Sabi ko pa nga, ayoko po. Pero sabi ni Pastora, hindi tao, kundi ang Diyos ang namimili. Ang Lord ang naglalagay sa heart po natin. Ang Lord ang nangungusap sa heart natin. Ang Lord ay nagsasalita sa loob po natin. Sinasabi niya, nag-i-instruct siya na ito ang plano at kalooban niya. Kasi sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, dapat malinaw sa atin kung ano ang kalooban ng Lord. Bilang isang Kristiyano, dapat malinaw at alam natin kung ano ang plano, kung ano yung nakareding plano, ano yung kalooban ng Lord sa bawat isa. Kasi mahirap pong magdesisyon sa buhay nang wala tayong kasiguraduhan kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Dahil kung hindi yan kalooban ng Lord, magkakamali-mali po tayo. Naulit ko po, ang Lord ay malinaw na nagsasalita, na tumutugon. Ang Lord ay malinaw na nag-i-instruct ng direction niya sa buhay po natin. At sa pamamagitan ng ating campings, mga camp meetings natin, magiging madali para sa Diyos na makausap po tayo. Dahil sa campings, dyan po bumubuhos ang malakas na anointing. Dyan tayo pinupuspos at once ng isang Kristiyano ay napupuspos, nagiging sensitibo po ito. Nagiging sensitive ang spiritual. Kaya nga po napakahalaga sa bawat isa po sa atin na dapat tayo po ay dumadalo ng mga camp meetings po natin, especially yung believers camping. Kaya ang bawat isa, tayo po ay masabik, tayo po ay manabik na makasama, maka-fellowship ang Panginoon. Ngayon pa lang, i-ready na natin yung heart natin, asset na dapat sa atin, sa schedule natin, na tayo po ay magka-camping. Huwag po natin siyang gawing list priority, kundi gawin natin siyang top priority sa buhay natin. Huwag mong hayaan na hindi ka makasama. Huwag tayong pumayag na hindi tayo makasama. Dapat
naka-schedule na yan, na itong araw na ito, ng October 31 to November 3, ito ay para sa Lord. Amen po. Although yes, marami po talagang struggles. May mga struggles pa tayong pwedeng pagdaanan habang wala pa yung camping dahil gagawa at gagawa ng dahilan, gagawa at gagawa ng paraan, ng kaaway para tayo ay hindi makasama ng camp. Pero ipaglaban natin. Po, paglaban natin na dapat tayo po, ang bawat isa, ang bawat believers, bawat Kristiyano, makasama po tayo ng camping na ito dahil meron pong magandang gagawin ang Diyos. Sa lahat ng pangangailangan natin, sa lahat ng intindihin natin, ang Lord ang bahala. Sa mga pangangailangan natin, ang Diyos ang magpo-provide. Sa lahat ng mga inaalala natin, ang Lord ang mag-aayos. Pero kailangan nakaset yung heart natin na tayo ay magka-camping, tayo ay makikipag-fellowship. Ano po? Kaya ngayon pa lang, ano po, see you na mga kapatid. Kita-kita po tayo sa camping po natin. At patuloy lang tayo sa Panginoon. Sige po tayo manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Sa patuloy mo na re-remind sa amin sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin. Patuloy na dalangin namin, Panginoon. Tulungan mo kami na makasunod sa bawat instructions mo sa buhay namin, spiritual life namin, Panginoon. Yung top priority namin, Panginoon, lahat ng gawain mo, Diyos. Kaya Lord, patuloy mo na pagpalain ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo kaming ingatan. Patuloy nga po, Diyos, na pagtitiwala namin sa iyo lahat ng mga alalahanin namin, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa buhay po, sa puso't isipan ng bawat isa. Lord, salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po muli sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay mag-iingat. See you po sa camping. God bless.